So hawak ko na ngayon yung bagong relo ko or bagong luma na running watch ko. So bago kasi, bago ko lang siya natanggap pero luma kasi lumang modelo na to. So Huawei GT Runner, Watch GT Runner. I think wala ka nang mabibili nitong brand new. So second hand ko siya nabili. Pero hindi siya laspag. And so far, maganda naman yung performance talaga. Ang habol ko lang dito is basically yung Huawei Watch Fit ko kasi SE. Although nabibigay niya naman yung mga basic na running features na kailangan ko. Pero ito mas better. As a running watch, pamorma, pwede na rin. Saka talagang ginawa siya sa running. So kung makikita nyo, hindi pa siya pwede or zoom lang natin or try lang nating i-focus. Saka i-zoom. So kung makikita nyo dyan, zoom lang natin. Actually, naka-leather strap siya. So, yun lang. Inaantay ko pa yung silicone. Mas mainam yun para sa running. Tapos, napakalaki ng screen niya. So, AMOLED screen siya. Napakalaki. So, mas maganda to. Mas madali ko siyang makita kahit sa araw. Kasi meron din siyang auto brightness. Saka, nakuha ko rin siya ng relatively mura lang. So around 5,000 pesos lang ko lang siya nakuha. Yun nga lang wala siyang charger. So ako pa yung bumili. Although meron namang mas mura pa na brand new talaga, sealed pa. Yun nga lang hindi magandang kausap yung nagbebenta. So yung full review ko nito, ibabahagi ko na lang siguro after mga ilang weeks. Saka gagamitin ko to sa upcoming race ko na 10 kilometers sa Maasin City this February 16 yata. Na kung beginner, nagsisimula ka pa lang sa pagtakbo mo, actually hindi mo kailangan ng running watch. Kahit cellphone lang. Saka hindi naman kasi pacing yung talagang iisipin mo kung beginner runner ka. Hindi pacing. Ang iisipin mo is yung effort. Kaya nga merong low heart rate training. Kasi makikita sa heart rate mo kung gaano ka-effort yung ginagawa mong pagtakbo. So kung masyadong mataas yung heart rate mo, meaning masyadong nahihirapan yung katawan mo. Masyadong mabilis yan para sa level of fitness mo. So yun yung dapat isipin mo kung beginner runner ka. Gaya na naibahagi ko, siguro mga ilang days na, yung ginawa kong setup na heart rate monitor lang, tapos cellphone lang. Yung cellphone nagsisilbing pang track ko ng pace ko. Pero actually hindi ko tinitingnan yung pacing ko habang tumatakbo ako. Kasi nakikinig ako sa heart rate monitor ko na hindi siya mag-alarm. Kasi once nag-alarm siya, meaning lumampas na ako sa heart rate limit ko or naset ko na heart rate limit. Gaya ng sinabi ko, nasa zone 2 lang typically yung training ko. So, sinet ko siya sa low end ng zone 2 ko. Hindi ko siya pinalalampas ng 135 beats per minute. Once lumampas siya, mag-a-alarm yung heart rate monitor ko, maglalakad ako. So, ganun kasimple yung ginagawa kong training. And, yun nga, makikita natin yung resulta ngayong upcoming February 16 sa takbo ko. Ibabahagi ko kung nag-improve ba yung 10K record or personal best ko or personal record ko, PR. Makikita natin dito kung totoo ba yung sinasabing run slow, race fast. Or run slow to run fast. Or train slow to run fast. Yun. So makikita, ibabahagi ko yan. Anyway, abangan nyo na lang yung upcoming review ko nito. Huawei Watch Fit GT Runner. Watch GT Runner. Huawei, baka naman.